ハレルヤ。ハレルヤ。2020年9月6日の礼拝を始めます。皆さんお立ちください。賛美歌539番を賛美します。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれをしなさい。聖歌560番を賛美します。「
よ。Panginoon, patuloy po kami nagpupurit ng papasalamat sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil patuloy na ikaw ang nanguna sa buhay ng bawat isa amin. Sa iyo, Panginoon, ang papuri, sa iyo ang pagsamba, Panginoon, dahil sa buong isang linggo, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, dahil mula sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, nang wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po maging sa araw na ito na binigay mo po sa amin, Panginoon, na sama-sama po kami muli. Kapag-aral niyo mga salita, patuloy, Lord, dalangin po namin na ikaw siyang patuloy na manguna at kumilos sa aming buhay. Ikaw siyang patuloy na manguna sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. At ikaw ang siyang patuloy na magpapala sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang nais mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Magkaroon po kami ng puso na handang magpaturo, puso na magpakumbaba, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin, Panginoon, pinasasakop ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ikaw ang siyang patuloy, Panginoon, na manguna, kumilos sa aming mga buhay sa araw na ito, sa mga oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, sa mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, punuin mo ang aming mga puso, Panginoon. At patuloy, Lord, na pagyamanin mo ito sa aming mga buhay, Panginoon, upang patuloy namin magamit sa kalakasang espiritual namin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, makapamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy din po namin nilalapit sa iyo ang maghahatid po ng iyong mensahe, Panginoon. Si Pastor Sergio, patuloy, bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, at patuloy gamitin mo sa kaluwalhatian ng dakilang pangalan, Panginoon. Maging ang amin po magsusuya po, Panginoon, si Naomi. Patuloy, Lord, bigyan mo siya ng kagalakan, Panginoon, sa kanyang ginagawa, Panginoon. Patuloy, gamitin mo siya, Panginoon, sa kalwalhatian ng dakilang pangalan, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat dahil lagi kang nandyan, Panginoon, dahil tunay nga, sabi mo sa amin, Panginoon, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon, na siyang tunay, Panginoon, na naranasan po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Ano man yung mga dumarating sa aming mga buhay, Panginoon, maging ito'y kagalakan, kalungkutan, andyan ka, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na sumusubaybay, umaalalay sa amin, Panginoon. Kaya, Ama, sa umagang ito, alam po namin na magtatagumpay kami, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon. At alam po namin, Lord, sa bawat isa sa amin, tikilos ka, mangungusap ka, Panginoon, huwag mong hayaan, Lord, na ang mga salita mo, Panginoon, mapakinggan lang namin, Panginoon. Ang mga salita mo, Panginoon, karagdagang kaalaman lang sa aming mga isip, Panginoon, kundi makita sa buhay po namin at maisa pa puso po namin ang mga salita mo ito, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Maraming salamat sa patuloy na panguna mo, Panginoon, at anumang kung gawa ng kaway na gustong gambalayan ng gawain ito. Anumang klaseng distraction, pininawasak namin, tinataboy in the name of Jesus, na hindi makakagambala sa umagang ito, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, tataglayin po namin ang victory, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen.聖歌463の賛美。ハ
あな
節から19節です。ローマン chapter 14, verse 16 to 19。ローマ14章16節。ですから、あなた方がキープしている事柄によってこちらえないようにしなさい。なぜなら、神の国はノリティのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。このように、キリストに仕える人は、神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。ローマ chapter 14, verse 16. Therefore, do not let your good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who serves Christ in these things is acceptable to God and approved by men. Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. Amen. マイコ、おはようございます。マイコ, one thing, lagi po ako nakabahan pag yung solo kakanta, pero ang time case ito, alam ko, ibibigay ko yung kanta ko para sa akin. And then, sa nangyayari po sa atin ngayon sa Presidenta, huwag po tayong matakot kasi maganda nga po na nangyari po yung pandemic na baka may dahilan na kasi sa sobrang busy na ng mga tao, nawawalan na yung time nila sa pamilya nila, nakakalimutan natin si Lord, hindi na tayo nakakipag-communicate sa Kanya. Kaya malapit na po yung panahon na darating siya. Kaya sa pagdating niya, kailangan mong mandapat tayo sa atin. And kumbaga, maging magalak tayo kasi darating na siya. So huwag po tayo matakot. Dapat laging tayo masaya. And then, i-share po natin yung Word of God sa mga taong hindi pa nakakilala at sa mga taong nalalamit, nakakalimutan. Kaya po yung kakantahin ko ngayon ang panahon na natin. 皆さんおはようございますと、今日の歌なんですけど、もう少しで神様が再臨してきますという話を言う歌なんですけど、今このようなパンデミックで多くの人が怖がったり不安に思っていると思うんですけど、でもまずは神様はこの時をもし許されたのであれば必ず目的があるということですね。多くの人が日々忙しくて神様のことを忘れてしまいがちなんですけど、このコロナのおかげでっていうか、私たちはまた神様のことを、神様に帰ることを神様はきっと希望されていると思います。で、こういう時の中でもいつでもハッピー、楽しく過ごせるのは神様がいるからです。で、またこういう時でもまた進めれるのは神様がもうすぐ戻ってこられる。
私を迎えてくださるんだという確信があるからなので、今日の歌はもう少しで神様と会えますです。アメン。ハレルヤ。若いヤンカさん、再臨の信仰を与えられているというのは、本当にイエス様の素晴らしい恵
恵みです。 Nakakabigla daw kasi bata pa si Diana Sam, pero alam niyo yung pabalik ng Panginoon, kaya galing na nakakabigla daw. 私は小学校の時、僕先生たちが再臨が来るよ、もうじき来るよと言った時、いや、残念だ、結婚ができないってことが残念だと言って、イエス様の素晴らしさが分かっていなかったので、本当に再臨を心から喜べませんでした。 So, yun nga, no, si Pastor nag-elementary siya, sabi daw, dati na yung Panginoon, hala, huwag naman, hindi pa ako makapagpakasal. Parang maliit daw siya. Naalala daw yun ng dati. Hindi pa naman unawaan niya, kasi hindi siya nagawagin yung, ano ba yung pagbalik ng Panginoon? Kaya ba tayo dapat hindi? 今日出席している光君という子もおりますが、そのお父さん、私よりも9つ下ですが、この弟も結婚できなくて、天国に行くには大変だと言ってましたけれども。 Yung pamangkin no, si Karik na yan. Kasi actually, pamangkin ni Pastor siya. Tapos, yung tatay ni Karik po, 9 years below. Yung younger, kay Pastor Kelly daw. So sabi lagi ng magkakasip sila, naku, huwag niyong magaling ng Panginoon, bakit yung tayo makapagpakasal niya? Sabi daw ng kapatid. 若くて、再臨が来たら止まらなくて人はこの中でしますか。 Ayaw daw po, ayaw ba naman ng Panginoon? Kayo, 手を挙げなくてもいいんですが。 huwag niyo kayo takas. Pero, masaya ba kayo sa ng Panginoon? Kung ayaw niyo ba? ここに再臨の信仰、敬虚の信仰、十字架の復活の信仰、この信仰もイエス様から与えられていて、この地上でも本当に喜び満たされて、また天国でもさらに満たされて喜ばれる永遠の喜びをイエス様からいただいて、確信をいただいて、確認から確信、これをいただいて、本当に周りの人たちに、ああ、クリスチャンって素晴らしいなって思う、そのことをさせていただきましょう。 So, ito pong pagbalik ng Panginoon sa pag-isa pong pangako na ito po ay dapat hindi katakutan, ito po yung pag-asa natin actually. At ito po yung pinakamainam na bagay na ating pwedeng abangan sa ating habang tayo buhay. Kaya dapat po sa ating buhay ngayon, habang tayo nag-aabang daw, we just have to glorify God, we have to focus na yung mga hindi alam na pabalik ng Panginoon, yung kasiyahan, yung assurance na talaga ng Panginoon na susunod sa atin, dapat sa ating buhay, makita ng mga non-believer yun. 渡辺先生が Facebook でもう素晴らしいなと思うのは、テサロニケ第1号5章16、17、18節からこのですね、蒸気機関車というこのですね、蒸気機関車という感じで今出ました。 Si Pastor Watanabe daw, sa kanyang Facebook daw, lumabas daw itong Joki Kikansha. 日本語で言うと、漢字で言うと、蒸気機関車とうまく持ち替え、そして、ああ、渡辺先生、すごいなって思いましたけど。 Kasi yung dapat yun, yung Joki Kikansha supposedly, yung uso, yung stimulus train, ganun yung tawag na. Pero, yung kanji na iba niya, no, yung steam train, dapat steam train, diba? Nino na yung kanji niya, laging masaya, nagpa-pray, at nagpapasalamat. Pero pareho siya basa, joke, kaya siya pa rin nabasa. 絶えず喜び、絶えず祈り、絶えず全てのことを感謝するという意味があるんですね。 Yan. So alam niyo po sa kanji na yan, joke kita siya, sa kanji na yan, nakalabas na yung lagi masaya, lagi mag-pray, lagi magpasalamat. 大井川の鉄道のところに、ここにいる光君でしたか、誰でしたか、私たち、蒸気機関車をこの見に行ったことがあります。また皆さんと一緒にコロナウイルスが終わったら行きましょう。 So actually sa OIMA, isang place, no, lagi sa kanila pala meron dito ang famous na isa tour spot daw na steam locomotive na doon din makanuma. 蒸気機関車知ってますか？ Have you ever seen yung steam locomotive daw? Nakating na kayo? Nakakita. 知ってる。 Ibigan ako. 蒸気機関車知ってる？
けなかったので走ることができないかもしれませんが、イエス様の助けによって蒸気機関車ですね。韓国にもありましたけど、ブラジルにもありましたけど、お祈りします。そして本当に入ります。愛するイエス様、心からありがとう感謝いたします。若い兄弟姉妹が天国への希望があるということを、経済のbata man sila, may salamat kami po dahil may punin po sila ako kanila sa ito na meron kong heaven. Bata man sila, may pinapatay sila na may time na kaya Peter Panginoon, この私も本当にイエス様、その心を差し通す真理のメッセージができるよう、この朝どうか一人一人の心の目が開かれるよう、まだ心の目が霊の目が開かれていない人たちが本当に開かれて、再臨信仰が、天の信仰が、イエス様に合う信仰が与えられるよう心からお願いいたします。この朝どうか兄弟姉妹が自分の罪に気づいて、イエス様が生きてこられることを確信することができるよう、聖霊の力に満たされて、鋭い成長がたちのようにできますように、どうぞ物事の確信に、一人一人の問題に、本当に直面しているその兄弟姉妹に、今日その朝素晴らしい聖書の御言葉が祈りから解決を与えてくださるよう、心からお願いいたします。互いに祈り、互いに学び合い、互いに許して、互いに使え、愛し合い、人の弱さを補うことができるよう、イエス様、どうぞそのことによって、あなたの栄光が現れるよう、主をお願いいたします。この朝方の私を、それやそれらの姉妹を、御言葉を聞く兄弟姉妹が本当の心にどうぞイエス様さらに確信から希望へとどうぞ主よあなたが導いてください。映画が終わった後一人一人が本当に気をつかないほど流行っているネルドが与えられるよう今から助けてください。イエス様よろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。ローマ書14章にテキストに移りますが、14章Romans chapter 14, 19節をお開きください。 verse 19 po, basahin po natin. ローマ14章19節を皆さんともう一度お読みします。はい。 Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na
nagdudulot ng kapayapaan at makakapagtibay ng pananampalataya ng isa't isa. そういうわけですから、私たちは平和に役立つことを、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。今日のテーマは、お互いの霊的成長です。成長です。 So ngayon po ang ating pong key tema, ngayong araw na ito, hindi pagkaling mo paglago. Paglago para sa bawat isa. クリスチャンは年をとっても日々成長するものです。時間がかかりますけれども、年をとっても成長、日々成長するんです。 Salamat sa Panginoon dahil ang Kristiyano, kahit tumatanda po tayo, pero ang ating pong spiritual ay mag-grow habang tayo buhay. 第2コリント4章16節ですから、私たちは勇気を失いますが、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。 Kaya nga po nakalagay dito, no, na hindi, it doesn't matter kung ilang taong ka. Sabi nga 2 Corinthians chapter 4 verse 16, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. 肉体の成長と同様に、よく食べるとき、運動をするとき、睡眠をとるとき、私たちの身長が伸びていって、太ってきてくるんですね。クリスチャンの霊的成長もよく似ているんです。 Kung tayo ang ating outward body, na kung gusto mong alagaan yung katawan mo, you have to sleep well, you have to eat well, you have to have exercise. Diba po, kapag ginawa mo to, syempre, imposible na mamakayayat ka, umayat kung magsakit, diba? Yung body mo, magiging healthy. Pero rin po ang ating pong pagiging buhay Kristiyano. 人はパンだけで生きるのではなくて、神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きると書いてあります。 人はラーメンによって生きるではなくて、イエス様の御言葉によって私たちは生かされるんですね。成長していくんですね。 Gaya nga po na nakalagay sa Biblia, sa Matthew 4:4 nga po, na man does not live by bread alone, no? But by the word of God alone. Na hindi po dahil sa kakain tayo, mag-grow po tayo, kailangan po natin ng spiritual na pagkain at pang-araw-araw. 毎日毎日日々 新たにされていくんですね。これはまさに主の御霊なる主の働きです。 So, tayo po, no, dahil sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon, sa habang tayo po kumakain sa ating spiritual daw, lagi tayong re-renew. Sabi nga po dito na binabago po tayo araw-araw kahit tayo baguhin ating Panginoon. 第2コリントの3章18節にこう書かれています。 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 英語の部分だけ、読んでいただくものだと思います。 Basahin ko po, no? That we all with open face beholding as in glass, the glory of our Lord are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. 栄光から栄光へとイエス様と同じ形に姿を変えられていくんです。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメンですね。感謝ですね。 Salamat sa Panginoon dahil pinakatulog tayo ng Panginoon sa araw-araw. 私たちをクリスチャンを成長させてくださるのは誠の神様です。してください。自分の頑張りでもなく、私たちの力でもなくて成長させてくださるのは誠の神様です。 Amen. Kaya dito nakalagay sa verse 18, no? At ngayon naalis na ang kalukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. No, ang kalwalhatian niya ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siya nagbabago sa atin mula sa isang angkas ng kalwalhatian hanggang tayong maging kalarawan niya. So hindi po sa ating ginagawa tayo pwedeng magniningning daw po, nakalagay dahil ito magmula lamang ang ating kalwalhatian at ating pagniningning dahil
一コロント3章7節の中にこう書かれています。Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 7 naman po. 1 Corinthians 3:17. それで大切なのは植えるものでもなく水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。Ang nga po dito na, pag-iisip nga po, hindi nagtatanim o nagbibiling ang mahalaga. Hindi ko po, hindi ang nagtatanim o nagbibiling ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ay mapatubo at nagpapalago. 最近私も芋とかネギとかお花を植えて、そして水を注いでいますが、健常が植えて、この高しの私が水を注いで、でも餌場が成長させてくださるということを、この作物を通して本当に素晴らしいこの恵みを知りました。Ito po sa Bible verse na to, sobra po na-inspire nga dahil nga po nag-start nga po si Pastor, magtanim ng bulaklak, lagi na nai-imagine kong word na to na ano man ang tanim niya, ano man ang dilig niya, naging parte lamang siya, pero nasa Panginoon pa rin ang kakayahan para magpatubo ng tinanim niya at magpalago ito. 私の息子が言っていましたけども、つい最近、中学生の時には小さくて身長が150センチしかなかったんですけど、暗い人生を歩んでいたそうですが、ミルクを飲んで、そしてこのですね、自分の身長がすごく大きく伸びましたけれども、僕の人生は本当にこのですね、変わったと言って彼は感謝をしていましたが、 Anak ko ni Pastor po, no, dating araw po, medyo maliit yung kanyang height, pero gumawa siya ng effort, dahil siya ng milk, tapos nagbago ng kanyang buhay. ガレット君も大きくなりましたよね。 Si Gareth po daw tumakbo. 私は小さかったと思いますが、皆さん、大きくなかったよくわかると思いますが、でも、霊的な成長が、イエス様が恵みを与え、私たちを神様の栄光の神に成長させてくださるということを本当に確信してください。 Salamat sa Panginoon dahil di wala sa ating kakayahan. Salamat dahil kung tayo lang, makakagpak tayo. Pero salamat kasi pag tayo, ipinabati sa Panginoon, ang pagpalago nito, ang pagbunga nito, we can be sure. Kapag si God ang humawak niyan, kanya naman yan, kaya niyang palaguin, kaya niyang patubuin. 私たちは自分の命を少しでも伸ばすことができません。 Kaya po tayo, ano man gawin natin effort, wala sa ating pwede magpahaba ng ating buhay. 自分の命というところに別の訳では下の欄の聖書の下の欄に留め印があります。その訳では身長と書いてありました。 So yung love, nakalagay daw po yun sa isang Bible daw po na hindi mo kaya pahabain yung buhay mo. Yung sa pagbuhay yun ito na iba yung height natin. マタイの福音書6章27節をお読みください。 Matthew chapter 6 verse 7. あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を、自分の身長を少しでも伸ばすことができますか？ Masahin ko po sa Tagalog. Sino sa inyo makakapagpahaba ng buhay na kahit sa oras pamamagitan ng kanyang pagkakabalisa? Amen ですか？ Amen po ba? キリストの導いた御岳まで達するためですとここに書いてありますね、聖書に。 Kasi po ang Panginoon pa rin po yung mayroon siyang nakamisal sa atin kung ano ba, hanggang saan ba yung binili sa atin, kung di mo sa buhay o kung sa kahit sa pangkalman. エペソ4章の13節をお開きください。 Ephesians chapter 4, これを verse 見て 13. 3聖書を開くときにこれを使おうと思ってますが、とにかくどうぞこのところを開いて見ていただきたい。ついに私たちが皆信仰の一致を赤いの
するためです。 Tagalog po, Ephesians chapter 4, verse 13. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. 他の役目は成熟した人間になり、キリストの道にあふれる豊かさになるまで成長するのですと言ってるんですね。 Sa ibang translation naman po, nakalagay doon na hanggang tayo talaga mapuno ng pananampalataya at talagang doon po tayo makakaya mag-glorify ang Panginoon. Hanggang doon sa araw na yun, ang Panginoon pagkikilig po sa ating daw. 成長はさらに神様のさらにというか神様の恵みがなければ私たちは成長することはできません。 Kaya nga po nakasabay ko, no? Hindi po natin kaya talaga yung ating sarili. No? Siguro physically kaya mo siguro magbago, pero yung emotional, yung spirit ko na bagay ko, we cannot really grow. Hindi po natin kaya magpalag natin spiritual kung walang tulong natin Panginoon. 次今日は場面ですか？ Amen po ba? そう。ルカ伝2章40節をお開きください。 Especially po tayo to 48. 幼子は成長し強くなる。知恵に満ちて神の恵みがその上にあったと思ってますね。 Ang bata'y lumalaking malusog, matalino, at kalugod-lugod sa Diyos. パウロは息子のように愛していたテモテにそこで我が子よキリストイエス様にある恵みによって試練の中にいた弟子我が子のように愛していたテモテをパウロはそのテモテの手紙の中で精神的に悩んで苦しんで本当にこのひどい状況の中にあった彼にキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと教えているんですね。 At dito nga po, di ba po, alam po natin na si Paulo, mahal na mahal po niya si Timothy, talagang kinarit po niya, talagang anak po niya si Timothy. At lagi niyang binabanggit na magpalakas ka to the Lord. No? Magpalakas ka, hindi sa lakas mo, sa anong gawa mo. No? Be strong in the Lord. So lagi kayong bakas kapag kasama ang Panginoon lamang tayo. Totoo magiging malakas po tayo. 聖書は個人の霊的成長を求める以上に教会の平和一致とお互いの霊的成長に役立つことを強く求めておられるんですね。願っているんですね。 Gaya po ng ating pong pag-aaral ng verse po ngayon, no? Ang Panginoon, nais tayong maging malago, lagi nais tayo ng Panginoon talaga na lumago, bawat isa. Pero ang purpose po ng yan, para tayo lumago sa isang pananampalataya, ayun po yung pinaka-purpose, bakit tayo lahat pinapalago? Para tayo makubay at mag-create tayo talaga sa pananampalataya sa Panginoon. ある意味ではクリスチャンの霊的成長は本当に簡単で分かりやすくてシンプルなんです。私たちが神の御心を行うならば必ず成長し、そして私たちの信仰は向上して喜びと活力をイエス様が与えてくださるんですね。 Pero raw, hindi mo kailangan isipin, ay, kaya pala ako mag-work ngayon, kailangan ko lang ngayon lumago sa spiritual, para lahat yung time, magiging part ako ng simbahan, magiging ganyan ako, hindi nyo kailangan maging complicated. Hindi si Lord na bahala gumawa nun. Pataan, mabibigla ka na lang, ay, part pala ako ng isang body of Christ. Ang kailangan ko lang gawin sa pang-araw, gagawin, Lord, ano bang nais ko sa buhay ko ngayon? Yun lang, simple obey. Simple pag-obey lang, pang-araw-araw, simple bagay yung obey mo kay God. At si Lord na pala, ang magilig sa iyo sa napakalaking katayuan na pwede mong gawin sa future mo. At iyo pala i-work pa yung Panginoon yun. 初代教会の手本としてモデルとしてそれを見習っているアメリカのある教会、韓国の教会、また日本の教会、私はその教会それぞれ知っていますけれども、初代教会を模範としているんですね。手本としているんですね。
その信仰に見られて本当に言ってるんですね。 At ito nga po no, na meron po isang pong simbahan talagang ina-advise ni Pastor. Kasi yung simbahan na to, ano man ang nagbabago yung mundong to, magbabago man yung style, yung simbahan na to, yung kapilya po nila, pareho pa rin. They are still really committed to do the basic thing na kailangan sa buhay. 初代教会のライフスタイル、そして彼らは主徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと聖書に書いてありますね。 Kaya nga po na nakalagay sa act, di ba po? Simple po yung paraan ng pagsimbahan noong unang panahon. Yung sa act na po, no, na they break the bread together, they just have fellowship, they pray together. Yun lang po ang simple yung ginawa. Pero ayun talaga yung basic na ginagawa pa rin ng church na to. 初代教会が本当に良い模範を示してくださっているんですね。本当にそれを見習っていけば、ある意味で簡単で、シンプルで、それが私たちの本当に目標であって、イエス様があの初代教会のような教会にイエス様がしてくださるんですね。 At nakita po natin sa Biblia, sa history po, no, na yung sa church, na unang church, sa Acts, God bless so much yung church na yun. Pero ang ginawa naman nila, they break together the bread, they share each other what they have, what they own, they pray together. So yun lang, simple lang. At tayo yung sa ating lugar na to, we can still apply that. Simple. Sa bagay na we can share what we have, at isa bawat isa, we can break the bread together, and we can pray to God together. Yung lamang po ang talaga, mahalagang gagawin po natin. At yung po ito, para sa isang maundan na simbahan na nakakalawin sa Panginoon. そして毎日、日々、毎日、心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、生産式をして、そして喜びと真心を込めて食事を共にし、神を賛美しながら、すべての民に交流を晴れたと言ってるんですね。 Ito nga po, na nakalagay po itong continuation na they break the bread together every day, and every day they eat together. They eat together, and then they pray together, and they praise God together. No? そして毎日、宮で、家々で教え、イエス様がキリストであるということを述べ、伝え続けた、やめなかったと言ってるんですね。 And then hindi sa kanilang ginagawa daw po at every day, no, sa kanilang pakitipon-tipon, hindi lamang yun. At sa kanilang buhay din daw, they continue to spread the gospel. どうぞ私たちもこのことをイエス様によって続けさせていただきましょう。 Simpleng bagay po, pero yet, we can examine ourselves, we can examine our family. Are we still doing this? Na which is important? Na simpleng bagay, pero hindi ko nagagawa ng isang simbahan, iba na yung focus, aling pamilya, bakit na yung focus natin. So let's get to the basic na ayun po yung pinakasikret na mahalaga ginagawa mo. At we can apply up to this age, no? 聞いた話ですけども、宇宙飛行士のこの体験ですね。宇宙飛行士は宇宙から帰ってきた、宇宙から地球に帰ってきた時、すぐには人に会うことはできない。テレビに出てこの宇宙の話を、その感動をすぐに話すことがこのしたいんですけどできない。リハビリが必要なんです。 Alam niyo po ba yung isang astronaut? No, after na lumipat siya, after he came back sa mundo, hindi po siya allowed or hindi po talaga kaya magbigay ng, alam niyo yung parang press conference, alam niyo po ba kung bakit daw? それは重力が原因していますけれども、しかし日本の宇宙飛行士の若狭さんという方は帰ってきてすぐにテレビに出て、その感動をテレビに出て体験をすることができたんですね。 Alam niyo po, dahil nga po ano man yung time, kahit sa anumang mundo, anumang ibang mga nationality daw na nagpupunta sa space, isang astronaut, wala po nakagawa na after kinabukasan, bigla ang press conference, bibigay mo yung
experience mo, hindi po nangyayari yun. Pero isa si Mr. Wakata, the first ever in history daw, na after niya mag-travel of space, after the following day, he was able to give that press conference. Kabilang yung mga tao, bakit na kaya yun? At that's gravity po, di ba? The gravity. 宇宙に1年と半年ですか、10ヶ月いた人たちは自分の家族のもとに来ても本当に重力のすごい規模でですね、大宅でこうですね、歩くことできませんね。若狭さんは宇宙船のところで地球に帰る前に2ヶ月間宇宙船で彼は2ヶ月間このリハビリをしてそれに備えたんですね。Kasi po, karamihan, di ba sa space po, yung gravity, wala kayo parang, ang gaan, hindi na kailangan, wala, hindi mo kailangan maglakad, kumakba, kasi lumulunod ka lang eh. Hindi na kailangan na anumang effort, pupulutin mo, wala na. Pero, kaya karamihan ba yung mga astronaut, mabalik sa mundo, ang bigat, ako hindi gumagalaw, gano'n na kasi hindi kaya. No? Ganun yung gano. Kaya imposible sa isang tao daw na after mag-stay ka ng 10 months o 1 year sa space, pagbalik mo, hindi mo kaya yung gravity ng mundo. Napakabigat. Pero daw si Mr. Wakata, before siya magbalik sa mundo pala, 2 months before sa kanyang pagbalik, he trained himself. Sa space, nag-train siya, nagkaroon siya ng exercise, nag-train siya. Kaya pagbalik siya dito, kaya-kaya niya na yung gravity na kahit sa mundo to. 宇宙で鳥取ですね、何をこうふわふわふわして、何も力がいらなかったら骨がですね、すごく弱くなったんですね。Kasi karamihan ko talaga nangyari. Dahil wala kang training, kayo gusto lang talaga mag-shrink yung gusto talaga normal yung tao. Kasi yung ginagalit, mag-shrink yan. イザヤ書の中には、イザヤという預言者は、主はあなたを導いて、焼けつく土地でも、あなたの骨を強くすると言ってますね。Sabi nga, di ba po sa Isaiah, no, na si Lord po ang kaya magpalakas sa'yo, na ultimo yung buto mo, siya yung kaya magpatag niyan. 最近、骨の大切さっていうのをよく皆さんからこの語り合いの中にも、骨が大切であるということだから皆さんはよくこの散歩してこの骨を強くする。私もここのところは少し硬くなっていますけれども、どうぞこれを強くしてイエス様に強くしていただきましょう。Ngayon nga po yung tayo ito, no, we have to really train kasi tayo sa pastor, kailangan pa rin yung buto niya. Kasi pag hindi na gamitin yung buto niya, pwede siyang tumina. 骨を元気にする、骨を健やかにするという、そういう御言葉からどうぞ覚えていただきたい。自分を知恵のあるものと思うな、神様を恐れたい、悪から遠ざかりなさい。そしてですね、これはあなたの体を健康にし、骨を強くする、元気にする、潤してくださると、箴言3章、ソロモンがそのことを皆さんに大切な健康方法を、本当の健康方法をイエス様が教えていますね。Kasi sa Solomon daw po nakalagay doon na yung ating ultimo katawan natin, ultimo yung buto natin, nakalagay doon na si Lord ang kaya magpalakas. Kaya nga po hindi po yung, syempre, we will do our part, pero sila ba kayo nag-a-active pa, nag-a-cancer. Ibig sabihin talaga, ang ultimate talaga na may kapangyarihan sa ating health, wala sa iba, kaya-kaya pa rin sa Panginoon pa rin yan. どうぞこの御言葉を私たちがこのバランスをイエス様は大変必要としています。交わりと奉仕の本当にこの時間の配分、これはバランスが必要です。どうぞこのバランスを皆さんがイエス様から知恵をいただいて、それを本当に実行させていただきましょう。 Kaya rin po, no, mahalaga po yung hindi ka dapat tayo pong balance sa pagkain, no, sa tulog, diba po, hindi na po tulog ng buong araw. Hindi ka po yung exercise buong araw, lahat ng bagay balance. Tayo rin po, ating fellowship, ating pag-church, ating pag-pray, lahat po yan may balance po lahat. May tamang-tamang sigla po lahat yan. ヤコブの手紙
1章5節をお開きください。 Sa Jacob po tayo. 絶対を学びたいですけども、この5節を1章5節大変神様が願って神様が求めておられるもう一つの素晴らしい祝福はこのところです。ヤコブの手紙1章5節です。あなた方の中に知恵をかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えなる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。アーメンです。 Enter into that wisdom that we ask of God, and He gave it to all men liberally, and read it not, and it shall be given. 先週の木曜日、私がいつものように5時ごろお祈りしているときに、この御言葉が、ヤコブ書の1章5節の御言葉が、天と高しお前には必要だよ。このヤコブ書の1章5節の御言葉、知恵が欠けているから、知恵を惜しみなく、咎めることなく、また本文では、この文語訳ってごめんなさい、この小訳聖書の本文では、イエス様は私たちに気持ちよく与えてくださる。天と高しを非難することなく、気持ちよくこのですね、私たちに与えてくださる。だから願いなさい、願いなさい、求めなさい。必ずあなたは成長し向上し、神様の栄光を表すことができるんだよと、その夕方イエス様がその大切なこの5節を教えてくださいました。 Ito rin po na napakalaga nito dahil nung binabasa po niya ito, sabi niya, ganito Panginoon, dahil if any of you, kung kahit sino ka, ano bang status mo, madumi ka, malikasala ka man, pero kapag nagano ka sa Panginoon daw, ang Panginoon hindi siya madamot, hindi siya para, kasi ginawa mo yan eh, bahala ka, hindi kasi po yung Panginoon pala, siya po yung talagang abundant po talaga yung kanyang ibigay sa yung wisdom, kaya po ni Lord ibigay, kapag talagang umasa ka sa Kanya. その夜も8時からバイブルスタディをしていますけれども、司会者の菅兄弟がいつもの学びではなくて、ヤコブ書1章5節を開いて、クリスチャンの成長ということをテーマに学び出したときに、いや、5時ごろ僕も不思議にイエス様が教えてくださった8時からのヤコブ1章この5節をイエス様が教えてくださっている。ああ、これは本当に重要なんだなということを教えられます。 Kaya nga po nung Bible study po sila last week daw po, si Sumaya sa daw po niya ng Bible verse. Pero sa ating araw na yun, ito rin yung nakikita sa Bible verse na yung devotion. Kaya sabi niya, grabe Lord, ito yung kailangan ko. If anyone of you needs wisdom, ask God for it. Yung pala yung kailangan namin na sa pang-araw ng buhay, kailangan namin lang pumasa sa'yo, siya kayo mga na kailangan namin. この気持ちよく心から本当に受け入れてくださる神様にどうぞ疑わないで、躊躇しないで、本当に願いましょう、求めましょう、求めますと確信を持って、そしてこの知恵をイエス様からいただいてください。 Salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po, no, He can give yung wisdom na walang kupay. Ang Panginoon kapag bibigay po, hindi siya malaman. Kaya maniwala tayo sa Kanya. Kapag kailangan mo, lapit ka sa Panginoon at huwag ka hindi ka magbibigo. この手紙を書いた世の流れではイエス様の弟であるヤコブがエリサム教会の本当にこのですね監督となりましたけれども、与えられたんですね。ヤコブを真剣に祈ってお信頼を与えてくださる誠の神様にヤコブは祈ってから与えられたから全員全ての方々にエリサム教会の兄弟姉妹ばかりではなくて本当にエベソの教会とテサロニケの教会にも全ての教会の兄弟姉妹に日本の教会のクリスチャンたちに知恵がみんな知恵が確定よ。この知恵を求めることが大切なんだってこの週末の時代教えているんですね。 Dito sa ngayon po, no, kahit po sa mga tayo na mga tayo po, no, na maraming tao po na namubuhay lamang talaga na hindi nila alam
alam bakit malinis sabi nila. Kasi yung kanilang talino daw, umasa lamang sila sa kanilang experience, sa kanilang napag-aralan. So hindi nila alam, ang tunay na talaga pong wisdom, hindi po knowledge, no? Yung wisdom ay hindi ka kukuha sa libro. Kasi wala ka nakakain ng future natin. Hindi lamang po talaga sa tulong ng Panginoon yung wisdom. Kaya tayo po, sa ating pamumuhay, we always have to ask God for wisdom. No? ヤコブ監督はエリサレム教会が最大の危機になった時、意見はパウロとペテロたちと対立して、本当にこの時に神様の知恵を持ってこのヤコブ監督は使徒の働きの中にも出ていますけれども、本当にその難局を知恵を持って適切に御言葉からそう言ってその対立を見事にその分裂を見事にこの回帰しましたね。 Alam niyo po, kahit po saan buhay daw, may time daw po talaga mayroong higwaan, mayroong minsan may time na magkakaproblema kayo. Normal po sa buhay lang po yan. Nangyari rin po sa mga disipulo. Si Paulo at si Peter, parang meron silang parang nag-away. Kung baka meron silang higwaan na hindi sila kakasundo. Sa ganun time, ginamit po si James, at ginamit ng Panginoon daw, at he gave sa yung kanyang wisdom po tayo sa Biblia. Nakakailang naging problema yung kanilang away, nung when they both listen to the word of God, to James daw po, kanila po sila pinakaisa ulit. Kaya napakalaga nga po na hindi po saan tayo kuha ng palino para po sa isang ating mga problema, kundi dati po dapat tayo kuha, babalik tayo doon sa Biblia. ソロモン王様が箴言を書かれた知恵の書、知恵の偉人に知識の豊富なあるその箴言の中にも書いてあります。ソロモン王が初めて王様になった時、心から神様を改宗とともに礼拝して、そして改宗とともにイエス様を主を求めた時、その夜マクドの神様がソロモンに現れてこう言いましたね。第二歴代史1章の7節から12節を最後に読みましょう。 Masahin po natin yung dito, 歴代史 dito yung issue ba yun? Dito Chronicles po tayo. Chronicles po. Second Chronicles 1:7. Ito.どうぞこの夜、悪の朝、ソロモンの純粋な心の願いを Ito po tayo magtatapos kayo sa ating message, pero naikulipas ko sa pwede po siya sa mga kronika sa isa, 7 hanggang 10 po. Ito po yung nakalagay po dito na si Solomon, isang matalinong tao, isang king, na paano pakita ang Panginoon, paano siya naging lalong pinagpala, lalong naging noble, kumbaga. Nakalagay po ito sa Chronicles dito. Basahin po sa may babae po. 主を求めたその夜、餌を求めたその夜、ソロモン、あなたに何を与えようか願え、何事でも願いなさいと新共同訳ではありますが、求めなさいと口語訳ではありますが、本当にこのところで神様に喜ばれたこのソロモンに素晴らしい約束を、素晴らしい祝福を信玄の中にもあります。こう言ってますね。その夜、神がソロモンに現れて、
り私を応答されました。そこで今、神主よ、私のためになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のようにおびただしい産業に私を王様としてくださったからです。今、知恵と知識を、今、ここ大切ですね。今、知恵と知識を私にください。そうすれば私はこの旅の前に出会いいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができましょうかと言ってますね。Ito po, no, nasa po ni Pastor. Dito po kasi sa verses nakalagay po na pagdating ni Gideon, kasi po ha, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa altar. Dito po, nag-decide na po si Solomon. Nag-decide siya na kasi, may Panginoon pala, masusunod ako sa kanya. He tried to obey, hindi man niya nabulawaan. At dito po, sa 7, kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. 8. Sumagot si Solomon, napakabuti ninyo sa aking ama na si David at ngayon ginawa ninyo akong hari ng kahalili niya. Sa verse 9, Panginoong Yahweh, natubad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng isang lahat, ng isang lahing sindami ng alabok sa lupa. Verse 10, kaya ngayon ang hinihiling ko, bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapahalagaan ko ang bayan ito. Kung hindi, paano ko mamahalagaan ang malaking bayan ito? Sa verse 11, sabi nga po ng Panginoon, mabuting hiling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hiningi ang kamatayan sa iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip ang hiling mo'y karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayan ito na iniloob ko pagharian mo. Amen. あなたが富を求めず、財宝を求めず、誉れを求めず、あなたの憎む者たち、あなたの敵の者たちの命も求めず、さらに長寿も求めず、むしろ私があなたを立てて、私の王としたちの民を正しく裁くことができるようにと、自分のために知恵と知識を求めたので、11節、12節、その知恵と知識とはあなたのものとなった。その上、あなたの前の、また後のだけよりもソウルよりも、どの人よりも富と財宝と誉れを与えてくださった。Ito po, nakita po ba natin na ang hinihingi ni Solomon, hindi po yung masarili niyang fame, masarili niyang habang buhay, masarili niyang kayamanan, masarili niyang, hindi po sa masarili niya. Ang hinihingi ni Solomon ay yung katalinuhan para magampalan niya. Yung pinaubay sa kanyang Panginoon, nandoon pa rin na hindi para sa sarili ko. Bigyan mo ako lang ng kayamanan, bigyan mo ako ng katalinuhan para magampalan ko yung role na binigay mo sa akin. Ayun po, at natuwa po yung Panginoon. So, natuwa yung Panginoon sa kanyang hiling na napakainam, na hindi sa kanyang pangsarili at kanyang hilingi. Hindi pa rin mapakna, katalinuhan. At sabi nga po sa verse 12, ito po, no? Ipinagkaloob ko sa inyo ang hinihingi mo, sabi ng Panginoon. At hindi lamang yan. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailanmay hindi nakamtam ng mga hari na wala sa iyo at hindi nakakamtam ng mga susunod pa. So natuwa po ang Panginoon sa sagot po ni Solomon, sa kanya pong sagot na hindi sa Panginoon ko. 先進国で日本は少年たち若い人たちの幸せハッピーだなというのは一番ベリーだそうですね。悲しいですね。Alam niyo po sa mga advanced countries, when they did a survey, conducted a survey daw, yung Japan nakakalungkot, na when sa survey daw, ginawa yung survey, sabi ng mga young generation daw, na alam niyo ba yung do you feel happiness in your life? Sabi sa mga Japanese daw, ng mga bata kabataan. Alam niyo po sa mga advanced countries, Japan yung pinakababa. Nasabi nila, hindi kayo masaya. They answered back sa survey nila, na hindi sila masaya. どうぞフィリピンの兄弟姉妹たち、この日本の贅沢とか富とかお金とか素晴らしい金持ちとかそういうものは本当に虚しいことであるということを血を中に与えられて感謝して生活する生活が野菜を食べて愛
し合うその生活のことが素晴らしいんだということを希望に命じて、この時のソロモンのように求めずモデルを求めず、神様が作ったもの以外求めず必要なものは必ず与えられて素晴らしいこと気がついてる、気がついたらこんなになったかというくらい、それを求めないで貴様のただ恵みを感謝し栄光を求めるとき、神様は必ず祝福してくださることを皆さんも気づいて、どうぞ自分の子供たちをハッピーにするには、この聖書の中に、祈りの中に、御言葉の中に、その知恵、この育児方法が書いてあります。現実を見ないで、神様を信じて、大確信を持って、必ず皆さんに素晴らしいことをしてくださるということを信じて、本当に今の生活を感謝してください。素晴らしいものはさらにですね、それを経験しております。 Kaya ako ng survey, no? Hindi po ba yung mas blessed? Yung mga Japanese na lahat sila mayaman na. They can have everything na. They can buy everything, no? Pero sasabi nila na hindi sila masaya. Ay, yung ibang mga nationality na mahirap, pero sasabi nila masaya kami. Hindi po ba blessed sa inyo? At from that survey, we can all say na hindi po talaga kayamanan, hindi yung yaman, hindi yung talino, hindi po yung kalalian at magbibigay sa atin. Hindi po yung mga bagay na ano bigay ng kaligayahan sa tao po, no? Kasi po, yung service namin, hindi ba tayo mga Japanese eh? They're not happy. Even they had everything na. Para sa atin lahat ang kanila na, di ba? Pero hindi sila masaya. Kasi hindi po magbasday sa atin. Kaya nga po tayo rito, sa ating buhay daw po, no? Hindi po tayo dapat talaga mag-ask, Lord, mayaman ako. Pag mayaman ako, masaya na ako. Lord, pabayad po ako, masaya na ako. Hindi po. Wala po yung sagot doon. Wala po yung sagot sa mga material na bagay. Wala po yung sagot doon sa na-achieve sa education. Wala po yung sagot doon ng kasiyahan o yung hinihingi natin kasiyahan sa mga bagay na yan. Kundi, ang kasiyahan po ay ang bukod tangi na yung nabibigay sa atin ng Panginoon na masaya ka. Yung pusong masaya nabibigay sa atin ng Panginoon ay yung tinutoong bless na tao. Kaya nga po si Solomon, napakalinig po niya, no, na hindi niya alam kasi kayaman hindi niya bakit siya naging masaya. Iba naging mahaba po, bakit siya naging masaya. Diba wala po kasi yung kayamanan hindi tayo maging masaya. Kaya nga sa ating buhay, huwag po tayo magpulay sa mundok ito dahil ito ng mundok ito na huwag mayaman ka, mag-aral ka, i-achieve mo yan, ganyan position yan. At least ayun yung magiging rason para tayo maging masaya. Wala po doon, hindi po yun ang answer. Kaya po tayo, kalod ni Solomon, sabi po niya, hindi ko kayamanan, hindi yung habang buhay. Ang sabi niya, Lord, pinagpala mo na ako eh. Ang gusto ko lang, binigay mo sa akin itong privilege, na may nagpapalang ko yung tama. Diba po, yung ganun hindi yung sarili ko, Lord. Yung binigay mo sa akin ngayon na, time na to, yung binigay sa akin yung position to, Lord, sana, magawa ko po yung tama para sa'yo. At sabi po ito, diba sa verse 12, hindi nila mabigay ng Panginoon yun. Lalo siyang pinagpala ng Panginoon. Lalo siyang pinagpala sa lahat ng aspeto. No? Kaya tayo po, no, sa ating buhay dito po, we just have to be thankful of what we have. And what we can do now, if we want to really have a fulfilled life, if we really want to have a happy life, what we can ask for God is hindi po yung, kaya kasi hindi po yung sagot, Lord, gawin po yung para sa'yo. At hayaan nyo raw, mabibigla lang po tayo. Kapag tayo, ating Panginoon po natin, mabibigla po tayo how God will bless us. Hindi sa ating hinihingi sa pinansyal, sa ating mga anak daw, sa ating mga anak natin, Lord na pong bahala daw doon, mabibigyan na lang po tayo dahil God po ang kayang magpalagulaan ng bagay na lang po tayo. 知恵が知識を動かすんです。必ず聖書は知恵が先に書かれていますが、どうぞ知恵が知識を動かす。知識は知恵の小道具です。材料です。どうぞ皆さんが知恵をいただいて、この素晴らしい知識を、神様がくださった知識を本当に動かして、神様の栄光を表させていただきましょう。さらに詳しいことをいつかお話しさせていただきます。So once again, no, that we will be asked by God to help us natin, may we be able to answer Lord wisdom po. Hindi po yung knowledge. Kasi knowledge,
knowledge lang yan eh. Pero yung wisdom, ibig sabihin talaga po yun, it can bring us the knowledge. No? Kaya mahalaga po talaga na ang ating buhay daw po, lagi ang isipin yung knowledge about God. And it connects to everything na what we want. No? So yun lang po sa parang pinaghandle nyo. お祈りします。 So mag-pray tayo sabay-sabay. 兄弟姉妹がどういうことも聞いて、知恵の私たちはかけています。 So pinag-pray po natin ngayong umaga na tayo 知恵 po, を心から huwag po tayo maghanap sa mga bagay na kaya natin makakapagpapalay sa atin. Naway ngayong umaga, naulawa ng bawat isa. Ang pinakamahalaga po sa atin ay hindi po kayamanan, hindi po yung posisyon, hindi po yung ating buhay. Hindi po yung pagpapalay sa atin. Kung hindi po magagawin magpapakita ng pagpapalay kasi atin ito, baliwala po yung mga bagay na yan. Kaya nga po kung ano prepare ng Panginoon kahit nakakulong si Paulo, he was able to praise God. Kahit nakakulong si Paulo, he was able to pray to God. He was able to continue to God. Dahil yung Panginoon ang kasama niya. Tayo rin po sa ating buhay. We need God. We need God to be able to satisfy us. Only God can satisfy us. Wala po ibang bagay na pwedeng sa ating magpasaya. Hindi pa yung mga bagay sa ating Panginoon lamang. Ang ating presensya na karang Panginoon pupuntahin. So bibigay ko sa ating totoong kasiyahan. Totoong kasiyahan, totoong kagalakan na kailangan po natin. Kaya ngayong umaga, naway magiging tayo ng time para mag-pray po tayo, Lord, na maglawaan po natin iba sa Panginoon. Maglabuhan po natin sa Panginoon. Huwag po tayo malungkot, kung hindi tayo mayaman, huwag tayo malungkot, kung wala tayo minsan. Kasi po hindi po yan ang sagot. Ang pinakamahalaga po, meron tayong Panginoon. Ang Panginoon ang pupuntahan ng kasiyahan. Pupuntahan ng kasiyahan sa ating mga Panginoon. Kapag tayo Panginoon, tayo pati maging matapang. Kapag tayo Panginoon, ating mabuhay ng mundo. Nataas mo. Kaya Panginoon naman. Kaya Panginoon Lord, sa bawat Panginoon, kayo ang maghari, kayo ang magbati ng puso at isip at ang puso. Sa bawat isa ng people niyo po, ang puso ng bawat isa ngayong araw. Sa mga kusimula, kayo ang puso sa iba, kayo ay magpapalad po sa puso sa kanila. Kailangan po namin kayo. We say pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah, march na po tayo. Hallelujah.
yung mga salita na napakinggan po namin, O God. Salamat po, Panginoon. Ilagay mo at ikintal sa aming mga puso. Hindi po namin ito makakalimutan. Lord, bilang mga anak mo, bilang mga tumanggap at nanampalataya sa iyo, tulungan mo kami, Panginoon, na isip talaga, Panginoon. Yung sinasabi nga ni Haring Solomon, Panginoon, ang hiningi niya, hindi kayamanan, kundi yung karunungan na nanggagaling sa iyo. Yun din po ang ilagay mo sa puso namin. Lord, tulungan mo kami na lumago na sa iyong mga salita. Para sa gayon, O God, na habang narito po kami sa mundo ito, Lord, mamuhay kami dahil sa iyong kalooban. Na makita sa amin yung pagiging Kristiyano, makita sa amin yung pagiging anak mo, O God. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Pastor Kenjo. Salamat po, Panginoon, sa pag-amin niya sa kanya. Magiging Sister Naomi, O God. Maraming salamat po at lubos po namin naunawaan at naintindihan po ang iyong mga salita, O God. Lord, patuloy din po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang munting kaloob na hinandog ng iyong mga anak. Basbasan mo ito ang pagpalain upang may magamit po sa inyong gawain. Maraming salamat po sa bawat isa. O God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin. Maging Panginoon sa pansamantala po namin pag-iwalay. Patuloy po ang pag-iingat, siyang patuloy niyo pong ipagkakaloob sa amin, O God. Sa isang linggo namin pamumuhay, ikaw siyang patuloy na manguna. Sabi mo nga po, Panginoon, sa Psalms 121, ang sabi mo po, kung saan man kami naroon, sasamahan niyo po kami at ililigtas niyo po kami. Lord, maraming salamat, pinupuri ka namin. Hayaan mo po na ibalik po namin sa inyo ang pinakamataas ng papuri, pinakamataas ng pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Diyos na makapag-ingat sa ating ganap at sakdal sa mundo ito, at ang pagpisa ng Banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagdating. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. God bless you. Yung mga may birthday po ng mga September po, ayun po tayo dito sa gitna po. Huwag po tayo mahiya. September, come. Ako po ba? Ayun dito. Hindi ba po may birthday? Okay ka?
愛するイエス様、心からありがとう、感謝をいたします。イエス様が9月の誕生日の方を本当に愛してくださって、死のもといが置かれる前から選んで召してくださって、子供としてくださっていることをありがとうございます。この誕生日の時、重ねていることを、許されていることを、神のことを知られたことを、永遠の命が与えられて、永遠に神と共に住まうことができる素晴らしい恵みをもう一度この時にかみしめ、さらに真由美姉妹の信仰がさらに成長させてくださるよう心からお願いいたします。小さな時から本当に愛されてこの恵みをいただいている真由美姉妹をさらにイエス様が祝福し、終末の時代どうぞ真由美姉妹を通して多くの方々が癒されるよう、あなたの救いに預かることができるよう、どうぞ主のお手伝いが真由美姉妹ができるよう、どうぞよろしくイエス様導いてください。健康を与えてください。祝福してください。また恵み姉妹も心からありがとうございます。滋賀から送ってくださり本当に感謝です。2人の子供たちが与えられ、ご主人も本当に素晴らしい恵みの中にあることを、どうぞ国母ファミリーを通し、恵み姉妹を通し、2人の子供たちを通し、神様の栄光が現れるよう、どうぞイエス様が祝福してくださるようお願いいたします。どうぞ健康を与えてください。必要なものが与えられるようイエス様導いてください。神の知恵が与えられるよう、どうぞ主イエス様が恵み姉妹を助けてくださるよう心からお願いいたします。感謝です。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。Sa iyo na tayo makakamay sa mga kapatiran natin. Panginoong Diyos, hindi kami nagpupuri sa
sa iyo at magpasalamat sa inyo ngayong umaga. Salamat din, Lord, sapagkat nandito po yung mga kapatid namin na nagdiriwa at pinag-arawan sa buwang ito. Lord God, nandito sila sapagkat ito yung kapahayagan na ikaw ay mabuti at magpapagka-Diyos. Kaya salamat, Lord God, mga kapatid po ito, pagod mo sila kalingain, ingatan, bantayan at proteksyonan. At lagi mo silang pagpapalari. Gamitin mo ang kanilang mga buhay hanggang sa iyong pagkakas. Kaya mo, Lord God, ang kanilang buhay o Diyos ay enjoy nila na kasama kayo. Pero pagpalain mga kapatid namin ito, bigyan ko sila, Lord God, na maraming pang kaarawan na darating sa kanilang mga buhay, kaarawan na puno-puno na kagalakan, kakayapaan, kasignahan, at biyaya na nagmula sa iyo. Mamasay po namin ang kamay, pinagkatiwala sila sa inyo sapagkat sa mga kamay wala po ito makapanakit sa kanila. Ang pagpalain po, Lord God, mga kapatid namin ito. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Nakay sa probinsya.ハレルヤ。